Okay. So, Kitch, what can you say about the movie Gospel of the Beast? Yung movie, nasasabi ko, sobrang tapang nung atake. Kasi, ito, ngayon si Jansen, kung di ako nagkakamali, parang somehow nag-tweak siya ng onti sa character niya. Medyo nakita rin natin yung maturity ng character niya dito. Tsaka mas naging palaban siya eh. Tapos si Direk, parang mas luminis ngayon yung atake nung, yung, yung magulo. Alam mo yung magulo, pero ang hirap i-explain eh. Basta magulo yung eksena pero merong katulad ng isang eksena pagbaril biglang biglang mapayapa, parang gano'n. So ganda. I mean, napakaganda para simulan ng Cinemalaya this year, 'di ba? Ano masasabi mo sa character ni Jan? Sana all. Joke lang. Ay, ganong role. Oo, lahat naman siguro ng mga aktor ngayon kahit sino papangarapin yung ganong klase ng role, 'di ba? Masasabi ko lang ang galing kasi hindi ko yung Bisaya kasi natural na sa kanya yun kaya parang siguro kung ako gagawa nun sobrang challenging eh. Sa kanya may kita mo yung pagiging organic mas lalo na yung mga eksena nila ni Sir Ronnie Lazaro kung hindi ako nagkamali. Tapos Sir Ronnie rin grabe naman. Parang alam mo actually nakita ko nga sa eksena para tong para tong Tito Eddie Garcia at Elijah Canlas eh. Pero this time Sir Ronnie Lazaro and Jansen eh, 'di ba? Ano ba may future din sa mainstream si Jansen katulad ng nangyari kay Elijah? Oo, may kita mo naman sa bata. Tsaka yun naman yung maganda ngayon sa sa indie industry natin na tumatawid na yung mga indie actors sa mainstream. Tsaka malaking potential din ng bata, may kita naman natin. Anong favorite na eksena mo dun sa Favorite? spoiling? Kasi di mo nila mapapanood. Paano ba? Yung favorite ko yung yung tapos biglang parang ni niya rin, hinahanap niya parang tsaka yung yung binalik yung keychain. Sobrang ganda ng subtext nun. Parang yun din yung sa ibang eksena ni Direk eh. Hindi niya na kailangan ipakita. Meron na lang siyang something na ipapakita sa eksena or gamit or subtext, parang ganun. Nakarelate ka ba sa character ni Mateo? Or kahit sino doon, baka may ibang character? Siguro at some point of your life, may ganun naman eh. 'Di ba yung parang feeling mo hawak ka sa leeg. Feeling mo kontrolado ka ng bawat tao at gusto mong kumalas. Pero gaya nung ginawa din ni Mateo, 'di ba? Kailangan mong kumawala doon kasi syempre at some point isipin mo pa rin sarili mo eh. Tsaka ewan ko, I mean, isabihin sana ako pero parang feeling ko hindi siya kaya-aya. Pero yun. May reaction naman ako sunod-sunod yung mga bears mo. Like, ngayon sa YouTube mo podcast, ang dami mga views. Yung kay Miss Kelvin, sa Elijah. Oh, grabe. So actually yung podcast na yun, sobrang mahilig lang talaga ako makinig ng podcast. Tapos alam mo yun, unti-unti parang para sa akin pala to, yung hosting, talking to people, interviewing other people para mas makilala ng ibang tao. Tapos dumating pa to ngayon yung kay Tito Boy Abunda na yung workshop na na-handpick tayo ni Tito Boy para ma-train ulit kasi hindi pa siya ulit nag-held ng ganitong klaseng training. So sobrang swerte, sobrang thankful ako. Kamusta yung experience mo dun sa workshop? Workshop, yung 5 hours, ang dami ko natutunan. Walang tapon. Alam mo yung, di ba minsan nag-aaral ka kahit mga 1 minute, antokin kayo. Dito wala talaga. Sobrang lahat kami gutom na gutom. Si Tito Boy din gutom magturo. Parang gustong-gusto niya. Ito na yung perfect time para magturo siya. At perfect timing na magsama-sama kami doon. Pero kailan ka ba babalik sa acting naman? Sa acting naman, ako sobrang excited na rin ako. September, this coming September sa TV5. Yan, ang Ninyo. Sana abangan nyo po. Makakasama natin dyan sila Sir Freddie Webb, yan, Carmi Martin, Queen Nai, Paolo Angeles. Na-excite na rin ako, Martin. Na-miss ko eh. Parang siguro pinagpahinga muna tayo pero pag bumalik, yan, tignan natin kung ano mangyayari. Ikaw ba sinuro ko? Sana, no? Para ba di ako maging anghel? Hindi, pero kasi nag-hosting ka na, magaling ka mag-hosting, nag-workshop ka pa. So if ever ba, are you willing to pursue yung hosting talaga na Oo naman, on the side. Pero mas focus ko pa rin talagang pag-arte. Yan ang number 1 ko. Oh. So, ito na nga. So, recently kasi... Haba niya na. Ano? Hindi, kasi di ba naka-work mo sa Bills, hindi si Michael Burr. Oh. Mike Tantito. Oh. So, ngayon kasi parang kumakalat na, scandal or sex. Oh. What was your reaction to it? Like, sinabi kasi, nagbigay ng opinion actually si Michael Burr. Anong sabi ni Michael?
Na AI So, daw what's siya. your reaction about the... Well, kung totoo man yun, yung na-AI siya, nakakasad kasi masyado na nating inaabuso yung AI. 'Di ba? Yun na yung actually ngayon, yun na yung parang inaabuso ng mga tao eh. Ginagawa na nila yun to make people look bad. Which is tignan mo, imbis na ang ayos-ayos ng ginagawa ng tao, nagkakaroon ng mga ganung bagay eh. Pero sana hindi yun naka-apekto sa career niya. Tsaka sana tuloy niya pa rin yung ginagawa niya. Kasi mahirap magpa-apekto sa mga ganung hindi naman totoong bagay. Diba? Ayun. Sa'yo ba personally, if ever, hindi, well, knock on wood, hindi siya mangyari. Oo. Pero how you will take it as per you? How will I take it? Feeling ko hindi mo pa malalaman talaga unless andun ka na. Kasi kahit sino naman sigurong, kahit kanino naman siguro mangyari yun, di ba? Parang at some point, madadown ka, malulungkot ka. Pero feeling ko it won't matter kung paano ka magtrabaho. I mean, hindi naman siya makaka-apekto. So at the end of the day, tuloy ka pa rin. Gawin mo pa rin yung gusto mong gawin sa buhay. I mean, lahat naman tayo tao eh, di ba? So, yan, promote mo na lang sa mga iba pa lang. Ayun. So, ayun, sana panoorin niyo po ako sa Nino, or Ang Himala ni Nino sa TV5 po yan. Mag-showing na po kami ngayong September. At sana, supportahan nyo rin po ang Listen Ka Sa Kitch. Mapapanood nyo po ito sa YouTube. Nagkukwento tayo dito ng mga storya ng mga tao, mga successful stories ng mga iba't ibang personality, mga favorite personalities niyo. Ako, bonus question. How do you handle yung mga parang indecent proposal? Indecent proposal. Alam mo, Or do you get ready? alam mo, weird niya eh. Parang wala ko nakukuhang ganun eh. Gusto mo ba? Hindi, I mean, hindi ko kasi makakount yung sa social media eh. Meron talaga sa social media. Pero kasi, hindi siya like direct. Kasi fake account siya eh. So baka nantitrip lang siya or what eh. 'Di ba? So, pero yung gano'n, hindi ko na, sa totoo lang, kaya yung mga hates, yung mga gano'n, hindi umaabot sa akin. Kasi pag negative talaga, hindi ko na talaga binabasa. Hindi siya tumatagos. Kaya kahit anong bash, yung mga nangyari, kahit anong onting issue, hindi ko na sinasakyan. Kasi wala lang. So, full of positivity ako. Alam naman siguro ng mga tao yan eh. Yeah, yun. Pero hindi kasi it's indecent proposal. Parang something they offer something. How you handle that? Wala pa kasing sa akin. Meron siguro take advantage na director. Nag-take advantage sa akin na director, ha? Parang, alam mo yung bebeso siya, tapos biglang may something na medyo may init yung, parang napaganon ako eh. So, ayun, parang naramdaman niya niya. Siyempre ikaw din bilang tao or bilang artist, feeling ko dapat mabigyan mo ng energy yung mga sa paligid mo na, oh, hindi ako ganyan. Artist ako. Kasi minsan nasa sayo rin eh. 'Di ba? Kung isi-seduct mo ba yung mga tao or what. Pero may iba naman kasi naturally seductive naman sila. So since nabanggit mo nga kasi di ba meron din issue ngayon about sa harassment. What's your stand? Well, hay nako. I mean, wala akong masasabi ko lang sobrang sad. Kasi bakit may mga ganong klaseng tao. And sana yun yung medyo maayos dito sa industriya natin. Kasi, I mean, hindi na tayo old school eh. 'Di ba? Hindi na tayo old school tulad nung dati na para lang sumikit ka, magaganong ka. Ngayon, sana alam din ng mga ibang artists, maging aware din sila sa paligid nila kung sino yung mga sinasamahan nila, kilalanin din nila kung sino yung mga sinasamahan nila. At the same time, yung mga tao sa paligid, wag din natin i-take advantage yung mga baguhan na pumapasok sa industriya. Kasi yung mga yan, gagawin talaga nila lahat para lang makapasok. Pero wag naman din natin abusuhin. Kasi yung abuso na yon, I swear, may hangganan yun. May hangganan yun. Okay, to end this interview, ano lang yung inaabangan mo dito sa Sinimalaya? Ng Mga entries? Number one, pick one, number one. Mga top 3. Top 3. Top 3. Una kasi talaga si Kip, kausap ko na last year eh. So yung Baloto sobrang interesting na sa akin since last year. Oh, actually kinausap ko nga siya kanina, sabi ko, panood ako, sabi niya, ubos na yung ticket eh. Okay, gets naman, Marian, yun eh. Tapos siguro pangalawa yung gulay lang. Okay, Cedric Juan. O yun, gulay lang Manong. Yan, gulay lang Manong. Yan ang isa sa inaabangan ko. Kasi baka makapag-open siya ng, alam mo yun, ng mga mind or mas maging open ng mga tao sa pag-uunawa sa gulay ni Manong. Ayun. Tapos, yun,
Actually, pag nanonood kasi ako ng Cinemalaya, wala talaga akong idea eh. Parang doon ko na lang alamin. So, di ko na alam kung ano pa yung isa. Di ko na alam. Pero na-mention sa akin, yung Katling ba yun? O Kitty? Kantil, BL Kantil. yun. Kantil. BL siya na Yun. sci-fi. Kantil. Kasi may sinabi sa akin ng friend ko. Tsaka siguro yung Konobasho. Yeah. Konobasho. Kasi since Japanese, di ba? So parang, wow, it's nice to see another Japanese film na nandito sa Cinemalaya. Ito magsusupport ka, manonood ka. Every year. I mean, nasa pagpipelikula lang talaga yung puso ko ever since. Minsan nakaka, lang, bakit yung gusto mo yun yung lumalayo sa'yo. Actually, sobrang weird nga kanina. Dami nagtatanong sa akin, Cinemalaya ka na ba? Nag-audition na ako before eh, pero hindi ko alam eh. Siguro hindi lang, wala pa talaga yung right time. Ako hindi naman ako na-down or what, kasi naniniwala talaga ako sa right timing. Kaya pag tinatanong nila ako, sinasabi ko na rin talaga, baka naman may makarinig dyan. Oh, manifest. May right time dyan. May tamang script dyan. Tsaka sana makakuha tayong best actor. Ay! Oh, yeah, meron. So, Pero sa ibang game tong Cinemalaya, bata pa lang ako, pinapanood. Nanonood na talaga ako dito. Ayun. Last na. Ang dami niya na dito ah. Joke lang. Go. Handle yung kasi sobrang daming ginagawa. Businessman ka, meron kang patahe, tapos meron ka rin nag-actor ka. Siguro time management talaga. Time management. Tsaka unahin mo yung kung importante. Sumabay ka rin sa flow. I mean, may mga problemang darating pero ano ka lang, maging sponge ka lang sa problema kasi minsan pag pinipigilan mo rin, mas lalo nagme-messed up lahat eh. Yung buhay, sakya mo lang. Ayan. Thank you.